O demonya, pagtanggol mo na si Bongbong, bilisan mo. Mauubusan na kayo ng tangang supporter nyo. Yung mga kabangag nyo. Saka gawin mo na yung assignment mo. Saka magdi-December na, magbobonus na kayo. Galingan mo, magtanggol sa amo mo. Patid ko na nagdadrag siya! Diba? Batid mo? Samantalang nandiyan ang test ng St. Luke, sinabing hindi. So muli mga ka-clear, alam nyo yan. Sige, kaya mo yan. So alam natin to. Nakita natin. Medical certificate. Hospital ang nagpatunay na lahat ng binibintang na yan ay walang katotohanan. Ang hirap ipagtanggol, di ba? Gawin mo, bitbitin mo na yung amo mo palabas, tapos pasukuin mo na. Sige na bro bitbitin mo na. Kasi pag ako pa bumitbit sa adik na yan, babalibag ko pa. Biruin mo yung presidente mo na yan, adik pala yan. Kaya pala baboy na yung Pilipinas dahil sa bongbong na adik na yan. May presidente pala tayong adik, kaya tumindi yung mga nakawan. Biruin mo, magnanakaw na, adik pa. Kaya pala umiikis yung panganyan. Ayaw namin ha, ayaw namin na adik na presidente. Yung nagbunyag yung mismong ate. Halimbawa, pasahero kami. Tapos bigla naming nalaman adik pala yung driver. Natural, bababa kami. Kung gusto mo ng adik na presidente, ikaw na lang, wag mo na kaming isali. Ikaw ba naman, sisihin mo ba naman yung bagyo? Adik ka talaga. Yung bagyo daw hindi sumusunod sa schedule. Wow pare, last ng tama. Tapos yung 4,000 pages binasa. Binabasa niya habang nagngangalit yung panga. Naku po, maswerte ka talaga, Bongbong. Niligtas ka ni ate. Walang yan, nakaligtas tong adik na to nung panahon ng Duterte. Palamak na adik pala ang presidente. Kaya naman pala si Marbil, ganun ang sinabi. At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Of the way that people do as much as they can. Now that we have found that we hear that it is it's a bet that titiyakin natin ng DepEd na ang titiyakin natin na ang DepEd na ang Ngayon lang nangyari yan sa ating bansa.